Ngayon po ay Friday ng ika-5 linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Imposible po ba ang inihingi sa atin ng ating Panginoon ng kanyang inuutos sa atin na magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo? Ang buong buhay ni Jesus ay buhay ng pag-ibig para sa atin. Dahil sa pag-ibig, bumaba siya mula sa langit at nagkatawang tao. Dala niya ang mabuting balita sa mga dukha, nagpapagaling siya sa mga may sakit, at nangangaral ng mga salita ng pagpapatawad, at nagtuturo ng daan papunta sa Ama. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siya ay nagpakasakit, namatay sa krus, at muling nabuhay. Ang bagong utos na Jesus ay magmahalan tayo, gaya ng kanyang pagmamahal sa atin. Mayroon pong pagmamahal na possessive. Nagagandahan ako sa iyo, gusto ko, akin ka. Mayroong pagmamahal na namimili, kayo lang ang iniibig ko, dahil kayo ay mga edukado at mga disenteng mga tao. Mayroon ding pag-ibig na may kondisyon. Mahal kita kung ikaw ay mabait at hindi gumagawa ng masama. Ngunit mayroon ding pag-ibig na handang ibigay ang sarili sa paglilingkod, pagsasakripisyo, at kung kinakailangan, handang ibigay ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng kanyang minamahal. Ito ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi namimili, at walang kondisyon. Ito ang pag-ibig ni Kristo sa atin na gusto din niyang ibahagi natin sa ating kapwa, na ang ating sukatan sa pag-ibig sa kapwa ay ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kung iniibig natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig ni Jesus sa atin, maging mas lalong maawain at mapagmahal tayo, handang magsakripisyo at mahaba ang pasensya at handang magpatawad. Hindi tayo manhid sa pangangailangan ng ating kapwa. Ang ating magiging orientation sa buhay ay ang pagligtas at hindi ang pagsira, ang paglilingkod at hindi ang pagdudumina, ang pag-intindi at hindi ang paghatol. Kung sinusunod natin ang pag-ibig na Jesus, mas magiging makatotohanan tayo at totoo sa ating pakikipagrelasyon. Mas magiging tapat at responsable sa ating mga commitment sa buhay. Kaya hindi po imposible ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon ng kanyang iniutos sa atin na magmahalan kayo gaya ng aking pagmamahal sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.